Sa bagong taon, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa laban sa buhay. Sa City of Smiles, makikita natin kung paano nagiging tunay na kaagapay ang isang komunidad. Kaagapay sa gitna ng takot at nasirang kabuhayan. Sa Bacolod, isang ina ang nabulabog ang katahimikan matapos batuhin ang kanilang tahanan. At isang negosyo naman ang nawasak dahil sa galit ng customer na natalo sa sugal. Sa kabila ng kanilang mga hinaharap, sino ang tatayo bilang kaagapay para maipaglaban ang kanyang karapatan? Alamin sa payong kapatid. Kaagapay ng pag-asa mula sa isang kahon ng regalo. Nabuo ang misyon ng Bacolod Shoebox Project. Pasasalamatan natin ang pastorang naging kaagapay ng buong komunidad sa Salamat. Kaagapay sa karamdaman, balikan natin ang paglalakbay ng isang kababayan mula ibang bansa hanggang sa muling pag-uwi niya sa Bacolod sa Balik-Tanaw. Kaagapay sa mga pangarap, isang mapusong usapan kasama ang isang matagumpay na dancer-singer at aktres sa ABBA, Ask Boy Abunda. Mga kwento ng tulong at pagtindig bilang kaagapay mula Bacolod hanggang Maynila. Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Manigong bagong taon. Welcome sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa pagsisimula po ng 2026, hatid namin ang mga kwentong nagpapaalala na sa bawat pagsubok at pangarap, meron tayong kaagapay. Happy New Year! Ngayong gabi, dadalhin namin kayo sa Bacolod, ang City of Smiles, kung saan kahit may problema ang isang tao, hindi siya nag-iisa dahil may mga kapwa siyang handang malalay. Blessed, happy New Year mga ka-CIA! Salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagtiwala at pagpili sa CIA with BA. Samahan niyo po kami bilang inyong kaagapay sa ating 2026 Special Edition ng Cayetano in Action with the one and only Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Welcome to Tanong ng Pilipino / Viral Video. Ito po yung portion ng ating palabas kung saan pinag-uusapan mo natin ang aspetong legal at ang mga katanungan tungkol sa mga videos na napapanood mo natin ngayon sa social media. Natin yung video na ito, na naganap po ito sa Gensan. Okay, let's go to the first tanong ng Pilipino. Ano ang maaaring ikaso kung napatunayang illegal ang pagkakuha ng driver ng sasakyan? So kung napatunayan talaga, Tito Boy, na illegal yung pagkuha sa sasakyan or may unlawful taking, pwede po siyang kasuhan ng carnapping. And then if meron pong force or intimidation, mas higher po yung penalty. Saan papasok yung intimidation?
Sa pagkuha, unlawful taking. Okay. Yun ang hindi natin alam. Kasi ang nakita na natin ay nasa loob na Yes. siya ng Nasa loob auto. siya kaagad. At kung sakali yung auto na yon, ang kanyang minamaneho, walang intimidation at ano yung forceful. Force or Force or intimidation. So wala rin huminto sa kanya kasi yun talagang kanyang minamaneho. Regardless siya kung anong reason mo behind it Di ba? So, we need to know the story. Again, sinasabi ko ho ito dahil we're so quick to judge base sa ating napapanood sa social media. Tayo, because of the absence of facts, may tendency tayo gumawa ng sarili nating mga assumptions. Na kadalasan, iba-iba tayo ng interpretasyon kasi iba-iba yung ating speculations. Yeah. Yun lang yung leksyon na nais kong ibahagi. Okay, let's go to the second question. Ano ang kaso kapag may mga nabanggang tao, ari-arian, habang tumatakas ang driver sa mga pulis? So may dalawang scenario din tayo Okay. doon, Kuya Boy. Kasi kung may deliberate intent siya na mag-cause ng damage sa ibang bagay o sa ibang tao, pwedeng malicious mischief doon sa na-cause niyang damage. Pero kung ito naman ay dahil sa kanyang reckless negligence or reckless imprudence, ang kanyang kaso ay reckless imprudence resulting to damage to property or homicide. Kung Kung meron. or serious physical injuries kung may nasaktan. To the third, let's go to the third question. Kailan pinapayagan ang pulis na gumamit ng ganitong klaseng puwersa sa pag-aresto? Ang hindi ko malilimutan yung pagbabasag na. At saka ang dami nila. Baril, di ba, Tito? Oo. Ang dami nila. Sino ang... Actually, ako, Tito Boy, doon sa video, medyo torn ako Kasi similar sa self-defense, syempre, kailangan mong gumamit ng force. Depende sa situation So, kung may danger sa sarili mo, may harm sa ibang tao, hindi mo magawa yung duty mo, kailangan mong mag-inflict ng commensurate force. So, dito kasi sa video, medyo ang dami kasing cuts So, merong cut na basag na yung salamin, may cut na binabasag nila. So, hindi natin alam yung story paano umabot sa ganon. Pero, looking at it plainly, mukhang medyo excessive kung babasagin mo yung windshield, yung or baka wala rin silang tools to open the door. Siguro ako medyo kabaliktaran, and I think what Attorney Matt is trying to say is that you may use force as long as it is necessary. So nakikita natin na dun sa sitwasyon, necessary gumamit ng force, or at least we assume dahil nagpo-pose na ng threat yung pagmaneho niya ng sasakyan, therefore kailangan siyang pigilan ng mga ating kapulisan. Ngayon, akin ang gusto ko ikomento, parang para po sa akin personally, medyo nasa tama yung paggamit ng puwersa nung pulis. Bakit ko ho nasabi yun? May mga baril ho sila, maaring yung taong yun ay makasagasa ng bata, di ba, ng isang minamahal na ibang tao. Pwede nang barilin yun at matapos na kagad yung sitwasyon. Pero pag tinignan mo maigi yung video, ginawa nila lahat ng means. Binasag muna nila yung salamin, binato nila ng bato hinarangan nila yung sasakyan. Kahit sarili nilang katawan yata, hiyaharang pa nila dun sa... So para sa akin, I see the necessity and I think the force was reasonable and enough para de-escalate yung situation. Actually, agree naman ako except that tingin ko kasi ang binasag nila yung windshield Pwede naman yung driver side window Pati windshield binasag nila So sa akin, yung pag-direct mo ng force, sana mas efficient na kung doon mo sa driver side na lang binasag, hindi na sa windshield and everything. Madali mong matitigil Once Palagay ko open na hindi yun. rin alam ng pulis kung armed o hindi yung tao. Or baka nagpanic sila. Actually, hindi yun. Malamang, dahil nandun ka na sa sitwasyon na yun, may panic. Pero nga, it goes to my argument na reasonable yung force. Kasi ang dilim na nga nung bintana, pwede mong isipin na may baril to. Barilin ko na to para matapos na. Pero hindi pa rin nila ginawa. So para sa akin, and May tolerance na practice. tama po. Di ba? Nag-practice pa rin sila ng tolerance. I don't know if it's maximum, but may tolerance. Yes. Yes po. And katulad din ng sinabi kanina ni Attorney Matt, na posible na meron ng checkpoint na doon sa initial checkpoint, meron ng ni-report na siya. So, kahit ni-report siya, nagpatuloy pa rin siya, reckless yung pag-drive niya. So, meron ng previous disregard of authority So, kailangan na nila mag-implement ng necessary I get that. force. Maraming salamat. We look forward to doing more Tanong ng Pilipinos with you. Happy New Year. Happy New Year. At magbabalik po ang Kaytanan Action with Boy.